Hello, kamusta po kayo? Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito pong si Vice President Sara Duterte. Alam niyo ba, nagpunta siya sa Ifugao para sa anniversary ng Office of the Vice President. Kaso, pinagtawanan po ang ating Vice President doon. Bakit po naman kaya? Bago ho tayo magpatuloy, please don't forget to hit the like button. Ito ngayon ang kanyang ginawa. So, since ito'y anniversary, namigay sila ng mga pamaskong handog doon sa mga residente. Siyempre, good shot yan. Ganda yan. Tama yan. Ngayon, nung nag-speech na po siya, hindi ko maubos maisip kung bakit po siya pinagtawanan. Dahil may nag-message sa akin na taga Ifugao, ang sabi, JDB, si VP Sara, pakicheck nga. Kasi nagpunta siya sa amin sa Ifugao, pero pinagtawanan siya ng mga tao. Nako, eto ho naman po. So, nakikita niyo dyan, di ba? Na diniscuss niya sa kanyang speech, tinalakay niya kung ano ba ang Pasko. Ito ay Pasko ng pagbibigayan, pag-ibig, pagpapatawaran, di ba? It's all about love. Biglang banat niya, except I. Except daw yung sarili niya. Hindi daw po siya magpapatawad. Anak ng baka. Come on, ma'am. Walk the talk. Ganun lang po kasimple yun. Diba? Tandaan nyo ho, kahit na marami kang mga kaaway, still, ikaw pa rin ang vice president ng mga kalaban mo. Diba? Kung ikaw ay vice president sa tingin mo ng mga natutuwa sa'yo, ganun din po. Yung mga ayaw sa'yo, wala silang magagawa, ikaw pa rin ang kanilang vice president. Dahil ikaw ang may mandato bilang reserba sakaling may mangyari sa Pangulo. So dapat dala mo ang imahe ng opisina ng Office of the President. Kumbaga, ang OVP bilang reserba, kayo ang extension nito. Kaya lang, talagang pinanindigan na nga ninyo yung sigalot sa pagitan ng pamilya ninyo at ng pamilya Marcos. Dahil anya, sabi mo hindi marunong si PBBM maging presidente. Bakit? Dahil ba sa hindi kayo sinunod, hindi kayo prinotektahan, ang tatay nyo hindi prinotektahan sa ICC? Grabe. Hiyang-hiya naman kami ron. Bakit? Sukdulan mo na ang isa sa mga nag-ratify ng ICC, ang Presidente Marcos Jr. noong 2011. Pero kita niyo yung denial na ginagawa niya sa ICC, ganun na lang. To the point na sabihin niya, peke yung pirma niya dun. Yun na lang ang kulang. Diba? Hindi na rin niya po nire-respeto yung desisyon na 15-0 ng Supreme Court noong 2021 regarding sa ICC limited jurisdiction sa bansa na tayo, ang gobyerno, ay merong obligation na makipag-cooperate sa ICC sa anumang proceedings na kanilang nasimulan tungkol po sa WOD at EGK ng tatay mo. Tsaka, itong naging polisiya niya sa bansa natin. Grabe na, sakripisyo ng Pangulo. Nasisira na nga niya ang sarili niyang imahe. Yan ba yung hindi marunong maging presidente? Diba? Sa dami ng mga paninira sa Pangulo, walang iginanti yun. Pinakamaanghang lang yung sinagot sa inyo. Papalag na ako dyan. Dahil nga naman, kung ang Pangulo ng Pilipinas ay nakukuha mong pagplanuhan, pagtangkaan ng buhay, diba? Kahit nasabihin mong conditional threat yan, still, may pagbabanta ka sa kanyang buhay. Sabi niya, papaano na lang yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Kaya sabi niya, papalagang ko yan. Tapos ngayon, grabe ang pang-iinsulto mong ginawa kung tutuusin dyan po sa Ilocania. Tandaan nyo, nagpunta ko kayo sa Norte. Diba? Yung mga taga-Ifugao, mga tao na mga nagmamahal yan sa mga Marcos, lalo na po kay PBBM. Tapos ganoon yung maririnig nila sa iyo mismo. Alam po ng buong Pilipinas ang sigalot sa pagitan ng dalawang pamilya. Na lalo mo pang pinalala. At ngayon, ipinaramdam mo pa sa kanila yung galit mo. Maling-mali ho kayo dyan, Madam Vice President. Talaga nga hong totoo, nakakatakot kung ikaw ang maging susunod na Pangulo ng ating bansa. Dahil wala kang gagawin kung hindi ang venganza, ang paghihiganti sa mga nakaalitan mo sa national politics. Parang tama nga yung sinabi ng tatay mo, you better get out of national politics and stay in Davao City. Diba? Bakit ganon? Tinatanong ka lang naman
ng ating kongreso, which is mga representante ng bawat distrito ng mga mamamayan sa ating bansa. Ganon din ang mga sektor. Kung anong ginawa mo, paanong nangyari ganito ang confidential funds and regular funds ng mga ahensyang nasa ilalim ng mga kamay mo. So, yan po ay isang obligasyon yun na maliwanag na sagutin ng maayos. Isipin nyo na lamang sana na ang kausap po ninyo habang kayo sumasagot ay ang taong bayan. Sinasagot nyo sa inyong mga boss na nagbigay sa iyo ng mandato bilang spare tire o reserba sakaling may mangyari sa Pangulo. Di ba? Obligasyon mo yan dahil pera ng taong bayan yan. Hindi dapat dinadaan sa pagkabratinela. So ngayon, di ba? Kaya ka pinagtawanan, mga kababayan. Kaya pala siya pinagtawanan. Sabi nga nila, it's dapat walk the talk. Kung ano yung pinangangaral mo, ano yung sinasabi mo, na ang Pasko ay pagmamahalan, pagpapatawaran, eklabo. Dapat ganun po, hindi yung with exemption at ikaw pa mismo ang nagsasabi na hindi ka magpapatawad. Eh di wag, period. Hindi ka na lang namin iboboto sapagkat nakakatakot ka na magkaroon pa ng mas malakas na kapangyarihan kaysa sa pagiging spare tire. Grabe. Kayo mga kabayan, sa tingin nyo, tama po ba na haharap siya sa mga tao at sasabihin niya na magpatawad kayo, mali yung kapwa, bla bla bla, ang Pasko ay pag-ibig, tapos sasabihin niya maliban sa akin, hindi ako magpapatawad. Kakasabi lang niya nung nakaraang mga araw na maraming mga kabataan ang nakikinig sa kanya kapag siya ang nagsasalita. Maliwanag po, hindi siya magandang example sa kanila kung ganito yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Pinaninindigan niya, punong-puno ng galit sa puso at sa isip ang ating Vice President. Parang isa lang, kasimple lang naman po yan eh. Para ka lang namang binigyan ng nanay mo ng pera. Inutusan ka na bilhin ito. So may karapatan ng nanay mo na tanungin ka paano mo natupad na isagawa yung utos niya. Kung may palpak, anong nangyari? Bakit ka pumalpak? Di ba? Walang masama doon. Oh. Eh kung sinagot lang sana ng maayos ang mga katanungan ng Committee on Good Government, di ba? Hindi itinago yung mga tauhan, hindi nagdrama nung hinarap ang komite at nagpa-ospital pa kunwari dahil, di ba? Nailaglag ng mga tauhan tuloy at nagka-leche-leche pa. Oh. Di sana wala akong ganitong mga problema. Diba? Kung hindi ka nagsimulang mangarap na maagaw ang kapangyarihan kay PBBM sa pamamagitan ng ginawa ninyo na kudeta, yung attempt ng kudeta kay Speaker Martin Romualdez, at, diba? Kayong dalawang araw ni GMA, na ito'y ipinatunayan ng isa sa mga nakasama at inaya niya na magkudeta laban kay Speaker Martin Romualdez, at doon na nga po pumutok yung tambalos-los issue nang hindi umubra ang inyong plano. At na-demote pa si GMA. Doon yun na sinimulang siraan ng siraan etong si Martin Romualdez. Bakit? Ganun na ba kayo kaganid sa kapangyarihan? O kailangan nyo kasi ng mas mataas na kapangyarihan agad-agad dahil meron kayo palang mga itinago sa bayan? At hindi kamo marunong ang ating Pangulo maging presidente dahil hindi kayo pinagtatakpan at kailangang maagaw ang kapangyarihan para pagtakpan ng inyong mga kamalian. Aba, mga kababayan, masasabi ko po huwag na ho nating iboto yan sa darating na 2028. Hindi niya po deserve na maging presidente ng ating bansa. Gandang gabi.